Benguet Province na ang tawag Mount Ulap. Kapag narating mo raw kasi ang tuktok nito, para ka na ring nakaakyat sa langit sa piling ng mga ulap. Ito ang istorya ngayong linggo ng ating kabrigadang si Mav Gonzalez. Mav, pakidescribe mo nga gaano ba kaganda yung Mount Ulap. Ma'am Jess, napakaganda talaga nitong Mount Ulap. Unang beses ko rito at yung pinaka-memorable para sa akin ay yung Sea of Clouds na nakita namin nung sunrise. Alam ko yung mga Pinoy, mga turista, napakahilig sa picture. Kaya dito, ang dami rin pwedeng pagpicturean kagaya na lang yung malalaking bato, pati na rin yung mga ulap na dinarayo talaga. Actually, Ma'am Jess, mula noong Sabado ay regulated na yung bilang ng mga hikers na umaakyat dito. Kaya mas na-enjoy namin yung pamamasyal namin dito sa Mount Ulap, Ma'am Jess. Pero anong klaseng trekking ang kailangan para marating mo ang tuktok ng Mount Ulap, Mav? Para ba ito sa mga amateur o yung medyo skilled na mountaineer o trekkers? Technically, Ma'am Jess, ito ay beginner's trek lamang. Kaya merong mga bata, pati matatanda na umaakyat dito. Pero kami, nahirapan. Pag-akyat namin kahapon, medyo malamig, madilim, kaya medyo kailangan ng panlamig dyan, kailangan ng maraming baong tubig. Dito rin, merong 3 summit. Nandyan yung Ambanaw Paway, nandyan yung Gungal, pati na rin yung pinaka-summit ng Mount Ulap. Ngayon, bahala na kayo kung alin yung gusto nyong puntahan dyan, basta kailangan lamang po kondisyon yung inyong katawan, Ma'am Jess. Salamat, Mav! Haliho kayo sa piling ng mga ulap sa Mount Ulap sa Benguet. Sasamahan tayo ng ating kabrigadang si Mav Gonzalez. We survive Mount Ulap! Mahigit 2,000 turista sa loob ng isang araw. Ito na ang pinakamalaking bilang ng turistang umakyat sa kabundukan ng Ampukaw, Santa Fe Ridge sa Benguet ngayong taon. Ayon sa Barangay Tourism Committee report, hangad nilang masilayan ang malamig na klima at abot na langit na ganda ng sumisikat nitong yaman, ang Mount Ulap. Yung hagdan doon. Makakasama natin umakyat dito sa Mount Ulap si Jen Reyes, isa siyang experienced mountaineer at bilang ako ay recreational na umakyat lang naman ng bundok. Tuturuan niya tayo kung paano talaga yung dapat ginagawa pag umakyat tayo ng mga bundok. Excited ka na ba, Jen? Sobrang excited. Tara, bilisan natin para abutan natin yung Sea of Clouds. Good afternoon sa inyong lahat. Welcome po sa Barangay Ampukaw at sa Mount Ulap Eco Trail. Ang Mount Ulap Eco Trail ay may 8.9 kilometers mula dito hanggang sa Santa Fe Bridge. Ang maximum na lakad ay 5 to 8 hours yan. Nandun yung sightseeing, picture taking at mga pahinga. Veterano na sa akyata ng aming magiging local guide na si Pablo Ginawan o mas kilala bilang Kuya Bobot. Bago pa sumikat itong Mount Ulap, palagi na kami dito ng father namin. Kasi ang father namin isang forest ranger. Kaya yung isang linggo, 2 o 3 bisis kaming umakyat from Ampukaw hanggang dito sa Mount Ulap, ma'am. Ilang kilometro yan, kuya? Hanggang sa Mount Ulap, 6.5 kilometers. Hindi po siya masyado mahaba, pero yung trail niya, matarik o padiretso? Pabebe lang na yun na trail, ma'am. Pabebe lang na trail. Pabebe trail. Bago yun, Yes. So kaya po kahit bata o matanda. Kaya, ma'am. Kung kanina, medyo patag, sementado yung dinaanan namin. Ngayon, papasukin na namin yung trail na lupa talaga. Medyo masukal na siya. Bale, pag naglalakad tayo sa trail, kailangan single file lang tayo. Kasi baka maistorbo yung ibang halaman na nandito. Okay, para safe, ganun. Oo, para safe tayo. May 3 pikang Ampukaw, Santa Fe Ridge. Ang Ambanaw Paway, Gungal, at Mount Ulap. Bawat isa sa mga ito, may kanya-kanyang angking gandang talaga namang binabalik-balikan ng mga turista.
Oktubre taong 2015, formal na binuksan sa publiko ang Mount Ulap. Simula nito, hindi na bababa sa 500 ang umaakyat tuwing Sabado at Linggo. Kuya, malayo pa ba yung unang stop? 35 minutes pa, ma'am. 35 minutes, kuya, promise ah. Promise, ma'am. 35 minutes. Sige, tara. Nakasabay din namin sa pag-akyat ang magkaibigang sina Anthony at Raymond. That was about December, Last year. just last year. How was the experience last year? Well, it was really foggy. It was raining during the time we went here, so I think it's a good time to go this time. Was it crowded when you came here? Yeah, very crowded. And in fact, we had our tent camped somewhere far from the campsite. Umakit ka Nakakawala. talaga ng bundok? No, first time ko. First time mo talaga? So bakit Mount Ulap yung naisip mo? It was my idea Yeah, idea niya kasi. to Okay. bring him here. Alright. Pero masaya. So mamaya dun sa summit, tatanungin kita ulit kung kamusta experience. Kung worth it ba yung lakad. Okay. Sige, see you guys there! All right. May isa't karating oras na kami naglalakad. At wala pa kami sa unang peak. 3 peaks, pangatlo pa yung Mount Ulap. Kaya, kailangan medyo bilisan kahit nakahingal kasi abot na kaming dilim. Whew. Parang medyo numinibis na yung hangin dito sa taas. Kaya mas nakakahingal na. Yung babae, taga-bit-bit ng bagyo. Gano'ng katagal po kayo umakyat? Mga 9:30 po kami umakyat pero hindi na po kami dumiretso. Hanggang saan po? Sa gungal lang po. Gungal. Pero may nakita kayo na yung mga sea of clouds, ganun-ganun? Meron po, ma'am. Worth it naman. Yes. Worth it naman. Kasi kami packet pa lang eh. Ayan na. Tanaw na namin yung first peak. Una pa lang to. Yung Ambanao Paway, first peak. Una pa lang. Mas mahirap pa raw yung pangalawa tsaka pangatlo. Kuya, kakayanin ko ba to? Actually, pwede mag-camp dito sa first peak na to. Pero tayo, akitin muna natin hanggang dun sa summit ng Mount Ulap. Tapos tsaka tayo magka-camp sa baba. Okay, let's go. Pinagtataka ko kung bakit maraming tao na umaakyat dito. Kasi kung sa amin lang, parang ordinaryong bundok lang yan. Pero sa mga bisita natin, sabi nila ito na ang isang pinakmagandang tanawin dito. Kasi overlook siya at saka makikita mong lahat ang kapaligiran. Maganda ang sunrise at saka yung sunset. Kuya Edison, kailangan nyo... Kakaiba tong punong to kasi akala ng mga tao na sunog kasi wala yung mga puno, tas medyo maitim siya. Pero actually, ang nangyari raw, tinamaan ito ng kidlat. Eh kapag tinatamaan daw ng kidlat ang puno hanggang dun sa ugat, kaya hindi na ulit tutubo. Bakit po ganon? Ang weird. Yung mga puno parang patsi-patsi sila. Galing siya dun sa mga pine trees na nandun. Siguro gumugulong yung mga seeds nila. Okay. Oo. At posible din, for sure, galing siya sa mga ibon na naninirahan dito. Oo. Gaano po ba kahalaga ang mga tour guide dito sa Mount Ulap? Mahalaga ang trabaho ng tour guide dito sa amin para mabantayan ang mga umakyat na mga turista, kagaya ng pagtapon ng mga basura, pagkuha ng mga halaman dito sa aming bundok. Ayan, ito na. Malapit na dun sa second peak. Medyo nag-clear yung skies, kaya mas kita mo yung maraming ilaw. Yan na raw yung Baguio. Yan ang ganda niya! Perfect para sa picture.
medyo malamig na kasi paggabi na. Kaya kailangan na magpalit ng gear. Dahil masyado nang malamig, hindi ko na kaya. At kailangan na rin ng flashlight dahil dilim na eh. Mahirap na maglakad ay. Ito na. Second peak. Yung gungal. Pero hindi na natin kakayanin na puntahan pa yung Mount Ulap, which is yung third peak. Kaya ngayon, didiretso muna tayo sa campsite. Tapos bukas na lang ng umaga, doon tayo pupunta sa summit. Pagdating sa campsite, agad na nagluto si Jen ng aming hapunan. Yung ginagawa namin sa bahay, binoboil namin yung meat, tapos linalagyan namin ng 1 cup ng suka. Okay. Tapos tatansyahin mo na lang kung sobra ba yung suka o konti lang, hahaluan mo din ng tubig, hindi lang suka. Dami ah. Oo, para sa atin dalawa oh. Ayaw mo? Excited na nga ako, gutom na ako eh. At saka may sabaw. Masarap yung sabaw kasi hindi na. Lalagyan pa natin siya ng mix at saka ng herbs. Tolerable. Naayos siya tignan. Nagpe-prepare na kami kasi akit kami ng summit ngayong umaga. Tinahabol namin yung sunrise. Sobrang lamig ngayong umaga. Nakakailang patong na yung damit ko pero maginaw pa rin. So, tara, let's go! Sobrang nakakapagod ah. Nakakahingal. Ayan na! Ito na yung Sea of Clouds. Hello! Malaki na ho ba pinagbago nitong Mount Ulap? Malaki, ma'am. Oo. Ano ho yung mga pagbabago? Yung mga pagdami ng mga bisita. Kasi pag maramihan ng maakyat, kawawa rin yung mga turistang nagpipila dyan sa gungal. Pag minalas ka, ma'am, maabutin ka ng 2-3 oras. Ang pilang binabanggit ni Kuya Bobot, ang mahabang linya ng mga taong nag-aantay para kumuha ng kani-kanilang litrato sa bundok. Jen, sino ba ang pwedeng mamundok? At kung mamumundok ka, ano ba yung mga dapat tandaan? Ang pamumundok kasi or mountaineering, wala naman restrictions yan. Open siya to all. Kahit sino pwede. Kaso naniniwala ako na dapat meron balance between ecology and economic needs ng tao. It basically means na sa isang given space, yung number of people, halaman, at mga hayop, yun, it can only take so much. Masarap makipag-deal sa nature. Sabi ko nga, conquer ko hindi yung nature, kundi sarili ko. Sa hirap medyo, pero worth siya dahil masarap yung feeling na at this age, naku may 53 pa ba rito? Narating na, nagawa namin to. Overall, super enjoy po and then satisfying kasi ina-expect talaga namin around 2 p.m. kami matatapos pero parang 1 p.m. And then wala naman sa amin na injury, lahat happy. Unang sabak naman sa pag-akyat ng bundok ang 5 taong gulang na anak ni na Evelyn at Cyril na si JY. Kasi po, paras kaming mountaineer tapos nagkakilala kami sa bundok din po. So, dapat si baby, mountaineer din. Dahil sa rami ng umaakyat, nagdesisyon ang Barangay Council ng Ampukaw na limitahan ang bilang nito simula ngayong Pebrero. Siguro sa dami ng mga tao masyadong mabugbog yung bundok. Kaya yun ang isang pinag-isipan namin. 500 ang limitasyon during Saturdays and Sunday. Per organizer, ang maximum ay 20 packs lang, ma'am. Dati may isang organizer abot ng 70, 60, 30, ganun, ma'am. Kuya, ano ba yung mga disadvantage kapag napakalaki ng grupo? Mahirapan kaming mga guide, nahihirapan kami pag maraming umaakyat na hawak ng organizer. Kasi lalong na pag ang mga turista ay baguhan,
yung mga first timer na umaakyat, kailangan alalayan ng mga tour guides, ma'am. As organizer, ginagawa ko, nagsiset talaga ako ng mga bundok. Nasa tingin ko, patok dun sa mga gustong umakyat. Ngayon, kaya ako nandito sa Mount Ulap. 15 na magkakakilala nang lumapit sa akin. Nagsabi gusto nilang umakyat dito. Sa tingin ko bilang event organizer, mas napaganda pa siya eh. Tapos mas nakontrol nila yung tao. Nakaka-refresh ng utak kasi nga sobrang stress kami sa work. Yung pinanggagalingan ng mga problema ay yung mga turistang pasaway. Dumadaan sila sa hindi dapat daanan. Yun, kaya minamabuti namin na i-control para madaling imando yung mga kunting tao kaysa yung mga maraming tao. Sa kabila ng ipinapanukalang mga pagbabago sa turismo ng Mount Ulap, umaasa ang lahat na ang kapalit ng kaunting sakripisyo, pagpreserba sa kapaligirang lahat ng mga gustong dumayo rito rin ang magbebenepisyo. So basta enjoy nyo ngayon compared nung una? Mas enjoy namin. Kasi hindi kami nagmamadali sa train. Oo, at your own pace, unlimited pahinga. Kung saan namin gusto mag-picture, tapos pahinga. What would you consider yung favorite part mo ng trek? Yung bato, yung pinaka. Bungal. Yun. Bakit? Ang ganda na mag-photoshoot dun. Oo. Sobrang nakaka-ambiling pagdubol. At bago kami tuluyang magpaalam sa Mount Ulap, Kanina, medyo maliwanag pa siya eh. Maganda pa yung view, kita lahat ng mountain, pati yung mga river. Ngayon, sobrang maulap na, mapag na siya. Ang ganda. ang abot kamay na pagbaba ng ulap sa kabundukan, malamig na klima at magandang tanawin. Tiyak, iilan sa mga hindi malilimutang karanasan ng sinumang pinalad na makatuntong sa tuktok ng Mount Ulap. Sana ang mga tanawing ito mapagtulong-tulungang mapanatiling buhay pa rin at mapaghugutan ng inspirasyon ng mga susunod pang henerasyon. Ako si Mav Gonzalez, kasama sa iisang Brigada.